Alam mo ba na ang sobrang paglalakad paglampas, 70 years old ay pwedeng magpabilis ng pagtanda? Oo, tama ang narinig mo. Akala ng karamihan basta't naglalakad araw-araw ayos na ang kalusugan. Pero ayon sa mga doktor, kung lakad lang ang tanging ehersisyo mo, maaaring mapabilis pa nito ang panghihina ng katawan. Hindi ibig sabihin masama ang paglalakad, pero kung ito lang ang ginagawa mo, kulang na kulang ito para mapanatili ang lakas, balanse at kalusugan ng kasukasuan. Sa edad na 70 pataas, kailangan ng katawan mo ng mas maingat at mas epektibong paraan ng paggalaw. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko ang 5 alternatibo sa paglalakad, mga simpleng ehersisyo na tumutulong magpatibay ng kalamnan, protektahan ang kasukasuan at iwasan ang aksidente gaya ng pagkakadapa. At ang panghuli sa listahan natin ay isang bagay na halos walang nakakaalam pero may malaking epekto sa haba ng buhay. Kaya siguraduhin mong tapusin ang video na ito. Kung gusto mong manatiling malakas, maliksi at malaya, kahit pa tumatanda ka na, ito ang video na para sa'yo. At bago tayo magsimula, kung hindi ka pa nakasubscribe, i-click ang subscribe button at ang bell icon para wala kang mamiss na mga bagong kaalaman. At kung gusto mo ng ganitong klaseng content, i-like mo ang video na ito at i-type ang numerong 1 sa comment section para malaman naming nandito ka at natututo. Simulan na natin. Ano nga ba ang mga dapat mong gawin bukod sa paglalakad paglampas 70? Number 1, lakas ng katawan. Ngayong alam na natin na hindi sapat ang paglalakad lang, unahin natin ang pinakaimportanteng aspeto ng kalusugan paglampas 70, ang lakas ng katawan. Habang tumatanda, dumarating ang isang kondisyon na tinatawag na sarcopenia. Ito ang unti-unting panghihina at pagkawala ng muscle mass o kalamnan. At kahit aktibo ka, kung lakad lang ang ginagawa mo, hindi sapat ito para labanan ang panghihinang ito. Isipin mo, sa paglalakad, paa at binti lang talaga ang nagagalaw. Wala halos challenge sa upper body at walang resistance na kayang palakasin ang muscles mo. Kaya ngayon, maraming doktor ang nagsasabi, paglampas 70, ang focus mo dapat ay strength training. Hindi lang cardio o lakad dahil ito ang tunay na pananggamo laban sa panghihina, pagkakadapa at pagkawala ng independence. Simple lang ang strength training. Hindi mo kailangang mag-gym o gumamit ng barbell. Pwedeng-pwede kang magsimula gamit ang mga bagay na meron ka na sa bahay. Bodyweight squats, pwede kahit sa gilid ng kama. Resistance bands, mura at madaling gamitin. Bote ng tubig o lata ng gatas, pwedeng gawing DIY dumbbell. Tingnan natin ang kwento ni Robert, 74. Araw-araw siyang naglalakad, iniisip niya sapat na iyon. Pero napansin niya na hirap na siyang buhatin ang kahon ng grocery at kahit ang pagtayo mula sa sofa ay parang effort na. Akala niya, parte lang ng pagtanda. Pero nang kumonsulta siya sa doktor, sinabi sa kanya, hindi ka lang tumatanda, nawawalan ka ng muscle dahil hindi mo ito ginagamit. Kaya sinimulan niya ang basic strength training. Araw-araw kaunting squats, kaunting arm curls, gamit ang bote at konting resistance band pull. Sa loob lang ng ilang linggo, ramdam niya ang pagbabago. Mas magaan ang katawan, mas matatag ang lakad, at mas mataas ang energy niya buong araw. Gusto mo bang malaman kung nasa ang level ka na ngayon? Subukan mo ito ngayon din. Umupo ka sa isang upuan tapos tumayo ng hindi gumagamit ng kamay. Kung madali sa'yo, good sign. Malakas pa ang core at lower body mo. Kung hirap ka o kailangan mong kumapit, senyales ito na humihina na ang kalamnan mo. Pero ang maganda rito, kaya pa itong baliktarin. Kahit 70, 75 or 80 ka na, hindi pa huli ang lahat para palakasin muli ang katawan mo. Sa pamamagitan ng simpleng strength training araw-araw, maiiwasan mo ang pagkakabagsak, pananakit ng likod, at maging ang mabilis na pagtanda. Ito ang susi para manatiling independent, malakas at masaya sa bawat galaw mo sa araw-araw. Number 2, balanse at katatagan. Sa edad na lampas 70, isa sa mga pinakamalaking banta sa kalusugan ay ang pagkadapa. Maraming matatanda ang nadadapa hindi dahil sa kahinaan ng binti, kundi dahil sa mahinang balanse. At alam mo bang hindi sapat ang paglalakad para palakasin ang mga muscles na responsable sa balanse? Kadalasan, naglalakad tayo ng paharap lang. Hindi nito naiengganyo ang mga stabilizing muscles sa talampakan, bukong-bukong, core at balakang.
Kapag ito ay humina, isang maling apak lang, pwedeng ikabagsak mo. Ganito ang nangyari kay Edward, 76. Araw-araw siyang naglalakad sa barangay, pero isang araw habang bumababa siya ng bangketa, nadulas siya sa gilid ng kalsada. Buti na lang at may poste na agad niyang nahawakan. Doon niya napagtanto, hindi sapat na naglalakad ako, kailangan ko palang palakasin ang balanse ko. Ang sabi ng kanyang doktor, kailangan niyang isama sa routine ang mga simpleng balance exercises gaya ng pagtayo sa isang paa habang may hawak na upuan, heel-to-toe walk parang naglalakad sa linya, side-to-side weight shifting para sanayin ang katawan sa pagbabago ng direksyon. Ginawa ni Edward ang mga ito araw-araw kahit 5 to 10 minutes lang at sa loob ng 2 linggo, ramdam na agad niya ang epekto. Mas kampante siya sa pag-akyat at pagbaba ng hagdan. Hindi na siya kinakabahan pag nadulas ng konti. Mas tiwala siya sa bawat hakbang niya. Gusto mo bang subukan ang balanse mo ngayon? Tumayo sa tabi ng mesa para sa safety. Iangat ang isang paa at subukang tumayo sa ganitong posisyon sa loob ng 10 segundo. Kung kaya mo ito ng madali, maganda ang balanse mo. Kung nanginginig ka o kailangan mong humawak agad, senyales ito na kailangan mong simulan ang balance training. Ang maayos na balanse ay hindi lang para makaiwas sa pagkakadapa. Ito rin ay para mapanatili ang magandang postura, mas maging coordinated ang katawan, maiwasan ang takot sa paggalaw lalo na sa mga masikip o matataas na lugar. Ang pinakamaganda rito, hindi mo kailangan ng mamahaling gamit or gym membership. Kahit sa sala ng bahay mo, pwede mong gawin ang mga ito habang nanonood ng TV o naghihintay ng niluluto. Kaya kung paglalakad lang ang ginagawa mo bilang ehersisyo, panahon na para bigyan ng oras ang balanse mo. Dahil minsan, isang simpleng pagkadapa lang ang pwedeng magdulot ng bali, hospital, at matagal na pahinga. Pero kung ngayon pa lang ay mag-uumpisa ka na, malaki ang tsansang maiwasan ito. Ang katawan na may balanse ay katawan na may tiwala sa sarili at mas malayang gumagalaw sa kahit anong edad. Number 3, flexibility at mobility. Mapapansin mo ba minsan na mas mahirap ng yumuko, umikot o abutin ang likod mo? Yung tipong simpleng pagsuot ng medyas o pag-abot ng bag sa likuran ng kotse biglang nagiging challenge? Iyan ang epekto ng nawawalang flexibility at mobility. At ang malungkot na katotohanan, maraming seniors ang nakakalimutang i-stretch ang katawan. Marami sa atin ang focus lang sa lakad. Yes, maganda ang paglalakad para sa puso at binti, pero hindi nito napapagalaw ang buong katawan sa full range ng motion. Hindi nito naaabot ang balikat, leeg, likod at balakang. Dahil dito, unti-unting naninigas ang katawan at kasabay ng paninigas, bumababa rin ang kalidad ng buhay. Ganito ang nangyari kay Walter, 78. Araw-araw siyang naglalakad sa palengke. Akala niya sapat na yon para manatiling maliksi. Pero napansin niya, paggising niya sa umaga parang matigas ang katawan. At tuwing pupulot siya ng nahulog na kutsara, kailangan niyang dumapa o humawak sa mesa. Nang magpatingin siya sa doktor, ang sabi, hindi lang sa edad iyan, Walter. Kailangan mong galawin ang mga kaso-kasuan mo ng buo. Stretching ang susi. Kaya sinimulan ni Walter ang simpleng flexibility routine. Neck rolls, paikot-ikot ang ulo para sa leeg. Ankle circles, habang nakaupo, igalaw ang paa, paikot. Knee to chest stretch, habang nakahiga, hilahin ang tuhod papunta sa dibdib. Ginagawa niya ito tuwing umaga kahit 10 minutes lang. At sa loob ng 2 linggo, ramdam na niya ang pagbabago. Mas magaan bumangon sa kama. Mas maluwag ang pakiramdam ng balakang. Mas konti ang sakit sa likod at balikat. Subukan mo ito ngayon. Tumayo ka, huminga ng malalim, at dahan-dahang ikutin ang ulo mo pakanan tapos pakaliwa. Kung madulas ang galaw, ayos ka pa. Kung masikip o masakit, senyalis yan na kailangan mo ng mag-stretching araw-araw. Ang flexibility ay hindi tungkol sa pagiging malambot gaya ng gymnast. Ito ay tungkol sa kakayahang gumalaw ng walang kirot, stress o limitasyon. At ang mobility, ito ang kakayahang gumalaw ng may ginhawa. Umakyat sa jeep, bumaba ng kama, o lumingon sa likod mo nang hindi parang may kalawang sa katawan. Ang magandang balita, kahit ilang minuto lang araw-araw, pwede mong ibalik ang luwag sa katawan mo. So kung gusto mong maiwasan ang paninigas, pananakit, at pagkawala ng galaw, isama na sa routine mo ang flexibility at mobility exercises. Dahil ang katawan na maluwag gumalaw ay katawan na mas malaya, mas masigla, at mas buhay.
kahit anong edad mo pa. Number 4, core at postura. Ngayong napag-usapan na natin ang lakas, balanse at flexibility, dumako naman tayo sa isang madalas na nakakaligtaang parte ng katawan, ang core. Hindi lang ito tungkol sa abs o flat tummy. Ang core ay binubuo ng mga kalamnan sa tiyan, tagiliran at ibabang likod na siyang nagbibigay suporta at tikas sa buong katawan mo. Kapag mahina ang core, madali kang kukuba, sasakit ang likod mo at mas magiging delikado ang bawat paggalaw. Ang masama pa, hindi rin napapalakas ng simpleng paglalakad ang core muscles. Ganito ang nangyari kay Harold, 75. Masipag siyang maglakad tuwing umaga, pero napansin niyang lagi siyang nananakit ang ibabang likod at parang palaging nakayuko. Kapag matagal siyang nakatayo, nangangalay agad ang likod niya. Nang magpakonsulta siya, ang sabi ng doktor, "Harold, hindi sapat ang lakad lang. Kailangan mong palakasin ang core mo para bumalik ang ginhawa at tikas ng katawan mo." Kaya sinimulan ni Harold ang mga simpleng core exercises. Wall posture check, tumayo sa pader, siguraduhing nakadikit ang ulo, balikat at balakang. Abdominal bracing, huminga ng malalim at higpitan ang tiyan habang nakaupo. Pelvic tilts, habang nakahiga o nakatayo, iikot ng kaunti ang balakang para palakasin ang core. Pagkatapos ng ilang linggo, napansin niyang mas konti ang sakit ng likod, mas maganda ang tikas ng katawan, mas maluwag ang paghinga niya dahil hindi na siya kuba. Gusto mo bang malaman kung maayos ang postura mo? Subukan mo ito ngayon. Tumayo sa tabi ng pader. Dapat nakadikit sa pader ang ulo, balikat at balakang mo. Kung lahat ay nakadikit ng madali, maganda ang postura mo. Pero kung kailangan mong pilitin o may parte na hindi umaabot, senyales ito na mahina ang core mo at kailangan na itong palakasin. Ang malakas na core ay nagbibigay ng mas maayos na balanse. Iwas sa pananakit ng likod, mas magandang postura at tikas ng katawan, mas ligtas na galaw sa araw-araw. At hindi mo kailangan ng gym o mamahaling gamit para dito. Kahit sa bahay, pwede mong gawin ang mga simpleng core exercises habang nanonood ng TV o bago matulog. Tandaan, habang humihina ang core mo, mas bumabagsak ang katawan mo. Pero habang pinapalakas mo ito, mas tumatayo kang tuwid, mas gumagaan ang galaw mo at mas buo ang kumpiyansa mo sa sarili. Kaya huwag baliwalain ang core. Ito ang pundasyon ng tikas, ginhawa at kalayaan sa paggalaw, lalo na paglampas 70 na. Number 5, proteksyon sa kasukasuan. Marami sa atin ang naniniwala na habang mas marami ang nilalakad, mas maganda sa kalusugan. Pero sa edad na lampas 70, may mga bagay na kailangan nating baguhin, lalo na pagdating sa ating mga kasukasuan. Ang paulit-ulit na paglalakad, lalo na kung matagal o malayo, ay pwedeng magdulot ng wear and tear sa mga tuhod, balakang at paa. Ang resulta, paninigas, pananakit, at minsan pamamaga ng kasukasuan. Ganito ang nangyari kay Raymond, 77. Araw-araw siyang naglalakad ng 5 kilometro, iniisip niyang ito ang susi sa pagiging malusog. Pero kalaunan, nagsimula siyang makaramdam ng kirot sa tuhod at pananakit ng balakang pag-uwi. Sabi niya, "Bakit parang mas sumasakit pa katawan ko kahit aktibo naman ako?" Pagpatingin niya sa doktor, ang sabi, "Raymond, hindi masama ang paggalaw pero kung lakad lang lagi, nauulit-ulit ang pressure sa parehong kasukasuan." Kaya pinayuhan siyang mag-shift sa mga low-impact movements. Ano-ano yon? Swimming, walang bigat sa joints, pero buong katawan ang gumagalaw. Cycling, smooth na galaw na hindi mabigat sa tuhod. Chair stretches para sa gentle flexibility habang nakaupo. Tai Chi, mabagal, kontrolado at kalmado, pero malakas sa benepisyo. Sinunod ni Raymond ang payo. Bumaba ang paglalakad niya sa 2 to 3 times lang sa isang linggo at pinalitan ito ng light biking at stretching tuwing umaga. Sa loob lang ng isang buwan, nabawasan ang sakit sa tuhod niya at naging mas komportable ang katawan. Gusto mong malaman kung kumusta ang kasukasuan mo? Subukan mo ito, umupo ka sa isang upuan, tapos tumayo ng hindi ginagamit ang kamay. Kung madali lang, maganda pa ang galaw ng iyong tuhod at balakang. Pero kung may kirot, paninigas o kailangan mong umalalay, senyales ito na kailangan mo ng alagaan ang joints mo. Tandaan, ang pagprotekta sa kasukasuan ay hindi pag-iwas sa paggalaw, kundi ang pagpili ng tamang galaw. Kahit simple lang ang mga low-impact exercises, malaki ang epekto.
Mas maganda ang daloy ng dugo sa kaso-kasuan. Nababawasan ang pressure at inflammation. Lumalakas ang muscles na sumusuporta sa joints. At higit sa lahat, maiibsan ang sakit, mapapabuti ang kilos at mas tatagal ang ginhawa ng katawan mo. Kaya kung nararamdaman mong masakit o matigas ang joints mo pagkatapos maglakad, hindi mo kailangang itigil ang pag-ehersisyo. Kailangan mo lang itong i-adjust para mas maprotektahan ang sarili mo. Protektado ang kaso-kasuan mo ay protektado ang iyong kalayaan at kalidad ng buhay. Ngayong narinig mo na ang lahat, tandaan mo ito. Paglampas 70, hindi sapat ang lakad lang. Oo, maganda ang paglalakad para manatiling aktibo. Pero kung gusto mong manatiling malakas, ligtas at independent, kailangan mong bigyang pansin ang iba pang aspeto ng kalusugan. Lakas ng katawan, para makagalaw ka pa rin ng buo. Balanse, para makaiwas sa pagkakadapa. Flexibility, para hindi ka naninigas o nasasaktan sa simpleng kilos. Core at postura, para maiwasan ang pagkakuba at sakit sa likod. Proteksyon sa kasukasuan, para makagalaw ka ng walang kirot. Ang bawat isa sa mga ito ay parte ng isang mas malusog na pag-edad. At ang pinakamagandang balita, kaya mo pang bumata, lumakas, at gumaan ang katawan mo. Kahit anong edad, hindi mo kailangan ng mamahaling kagamitan o membership sa gym. Simpleng galaw araw-araw ang kailangan mo. Minsan, maliit lang ang kailangan mong baguhin sa routine mo, pero malaki ang balik sa katawan at isipan mo. Ang importante, magsimula ka ngayon. Ngayon, gusto naming marinig ang sagot mo. Anong parte ng katawan mo ang gusto mong palakasin? Ang binti mo ba? Likod? Kasukasuan? I-comment mo sa baba at sabay-sabay tayong magpalakas. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa mas marami pang tips para sa seniors. Salamat sa panonood at tandaan, hindi hadlang ang edad sa pagiging malakas. Basta may tamang kaalaman, tamang galaw at tamang mindset, kaya mong mabuhay ng mas magaan at mas masigla. Kita-kits sa susunod na video.